Back dito sa MPL, medyo nauudlot ng konti, paring Manjin. Kasama ko pa din dito, ako pa pala si Rob Luna. At yun na nga, mukhang maglapit ng magsimula itong pound for pound versus the People's Champ. Kuya Manjin. There we go. Manjin Paldas at your service also. Ito na. Huwag kayong mag-alala guys. Susubukan namin na wag muna magsalita ulit. Mamaya. Oo. Kasi kahit kami, ayaw na rin namin. Totoo. Bukod sa hindi naman sa ayaw, talagang kami init na rin talaga na mapanood yung laban. Kung kayo nag-iintay dyan sa inyong kami dito, gusto na namin ipakita o gusto na namin ikwento sa inyo yung mangyayari sa laban. Huwag kayong mag-alala. Ito na, nagkaroon na kami ng news na itutuloy na. Huwag kayong mag-alala. Kalma lang. Giveaway code muna. Oo naman. Bigyan muna natin sa ating mga viewers itong giveaway code. Pak! Nako. Mamaya saba. Yan. Medyo kasi yung connection kasi natin. Medyo nadali lang. Medyo lang ng konti. Oo, kalma lang. Yan mga kaibigan, make sure to grab that code for you to be able to win skins and as well mga other items, of course, from Mobile Legends, yung mga dust, yung mga Lahat yan, yes. mga emblems, nandiyan din yan, I think, mga tickets din, importante, nagagamit din natin sa pagbili ng mga, talent, no? Heroes, nagagamit natin. And another bonus giveaway code nandyan sa inyong harapan. Kaya kunin nyo lang, baka kunin pa. Ng iba. There you go. So, Rob Luna, syempre meron tayong giveaway code. Meron din tayong join the Miracle Raffle Draw. Of course, scan nyo na yung QR code or you can visit the bit.ly/MRD-W8. At gaya ng sinasabi ni Manjin kanina, magsimula ka ng week 1 hanggang week 8 ay kasama ka na sa playoffs. Yes. Hanggang sumali ka, pwede kang sumali, qualified kang, pwede ka manalo ng mga legendary skins. So go ahead and scan the QR code or just visit that website, bit.ly/MRD-W8. Ladies and gentlemen, here we go. Aura PH versus NXP. Rob, ang dami nating in-analysis. Oo kanina. Sige nga, Kuya Manjin, habang naghihintay tayo dito, enumerate mo nga sa akin ang heroes ng Aura PH. Alam mo, enumerate ko yung heroes, pare. Ang heroes dito ng Aura PH, nandyan ay syempre, ang Cho. Ni Kiluwash. Nandyan din ang Esmeralda. KLBJ. Nakalimutan ko na, sa totoo lang. Nandyan ang Akai. Ni Rafflesia. Nandyan ang Yishun Shin. Yes, ni JP. Isa pa, kulang ka isa, yung naggaganon. Ay, sino yan? Nagbe-berserker ba? Si Helker? Ay, hindi. Yung Roger. Nawawala sa damo. Nakalimutan ko na talaga. Yung nawawala sa damo. Tagal. Sino nawawala sa damo? Hilda? Natalia. Natalia. Yan Oo, ang pinakita natin. Oo. Ito na. Kasi sasabihin ko pa lang sa NXP. Pero saan tagal lang usap natin. Napunta ka na sa kabilang game. Nakalimutan ko na actually. Nakalimutan na. Pero going back, Roger, Ruby, Johed, Xborg, and Baksha. So, 2-tank setup para dito sa side ng NXP. If I'm not mistaken, hindi siya nag-work against Bren. Yeah. No? Pero nag-work naman siya against other enemies. Yes, I definitely. think Blacklist International nakabawi dito yung NXP. Tama? 2-1. Sino yung team na tinalo rin ng NXP? Meron pa isang team na tinalo NXP bago yung Blacklist. BSB? BNK? I was actually thinking Blue Fire. Oh, parang Blue Fire. Meron yung nag-rock si Yawi nakalimutan. Oo. Not really sure kung ano yung pero naalala ko yung Grak na yun ni Yawi. Oo nga, nakalimutan ko lang. Kung ano yung exact na kalaban nila during the time. Oo nga, nakalimutan ko lang sinong team. Pero I think we're gonna check it out for later. So, again, we're going to have the draft right now. Rob Luna, kanino ka ulit pumapabor dito sa lineup? Lineup lang, of course. Ako gusto ko talaga sa Aura PH. Kasi ito, bibigay ko sa yung thoughts ko. Sige. Bigay mo. Mas madali siyang somehow i-pull off. Number 1, kasi, in terms of the heroes itself, sabi nga, unang-una pa lang, itemization-wise. Ang kailangan lang gawin ng Aura PH is just go for physical defense. Kasi, all of the heroes dito ng NXP Solid, ang dinideal nila is physical. Unless medyo mag-hybrid yung Xborg. Pero hindi naman, matagal pa yon. Oo. Mamaya pa natin mararamdaman yung last Insanity Burst of the Xborg. Meanwhile, actually, ang daming option din ng NXP dito to go for the early damages. Kasi even though melee sila, kaya nilang mag-all-in kaya nilang gumangster Okay. Kailangan lang nilang manindak. And I think it's going to be a problem kasi ang problema nila dito,
nag-agree ako sa'yo, besides the armor factor na meron ang side ng Aura, nandyan si Grid na hindi nila mahuli agad. Unless tumama doon sa ultimate ng Baksha. Or siguro yung paapoy-apoy ng X-Borg. Possible naman. Or somehow, like yung pang-ikot ng mga, ng isang Ruby. Pwede. Oo. Pero kasi, ang talaga kasi ng Natalia, yung strength talaga dito, specifically, naka-execute pa siya dito. So, meaning to say, maikot lang talaga siya ng mapa just to disrupt the farming dito ni H2O. Oo nga eh. Kailangan din mag-ingat dito ni H2O, I think talaga, kasi ang nagiging dilemma ni H2O kapag nasa-shutdown siya up to in the early game, nahihirapan siyang bumawi eh. Hindi siya nakakapag-clutch bawi. Kapag wala siyang items talagang they need to protect H2O as much as possible. And I think Chester and Yawi is really doing a great job. Minsan nga sumasama na si MB sa kanila. They're up against a team na I think, Rob Luna, nag-agree ka dito, the Jungle Invaders. Ito yung last season pa eh. Totoo. Na inano natin na tawag dito, binansagan natin yung Aura na they know kung kailan sila magsa-strike sa jungle. Minsan nga tinatimingan pa nila yan eh. Tipong dinay-delay talaga nila bago mag-next turtle. Yes, exactly. Kumbaga, most of the time kasi, if ever gonna be taking yung mga buff mo agad, sasakto kasi yon na mawawala paglabas na pagkalabas ng unang-unang turtle. So, may part sa akin na Aura PH, gagamitin nila yung Natalia, di-delay lang nila. Tapos na-timingan nila kung kailan nakabalik. Yeah. Ganon eh. Tapos makikita, na-kill na. Ng ganito. And na-timingan nila, meron na turtle, let's fight. Ganun. Yes. And isa pa doon, one thing din about the Natalia, of course, masyado yung vision nila dito. Diba? Parang masa-spot out nila kagad kung kukuha dito. So, ang mangyayari kasi dito ngayon, Kuya Manjit, is that ma-force ang NXP Solid na somehow baka samahan nila dito si Roger whenever they do rotations. Kasi you wouldn't want na iwan dito si H2O tapos meanwhile Grid just waiting na lasitin yung mga buff na kinukuha ng Roger or even his jungle creep farm. Oo, kailangan talagang bantayan. Ladies and gentlemen, yun na yun. Yun na yun. Yun na yun, mga kaibigan. Feeling ko tibirin muna natin. Oo. Wala Totoo pa naman eh. Oo. Kayo sa mga nanonood dyan on the comfort of your home, sinong sa tingin nyo dito, lineup-wise, pwede nyo i-comment dyan sa ating madaming mga platforms pala tayo, no? We have Facebook, we have YouTube. Parang feeling ko. At syempre, pati sa TikTok din pala nakakanood ka. Nakakanood ka. Feeling ko ito ng pagkakataon. Lalo na kung nakasmart ka. At gamit mo ay Realme. Oo, talaga. Diba? Ito na ata ang pagkakataon na pwede tayo magpabati eh. Pwede. Parang pwede eh. Kaso, tingnan ko nga kung may connection ako. Tignan natin. Parang pasok eh. Pwede. Ako binabati ko muna, of course, my girlfriend si JB Torres. Ayun. Nanonood yan dyan. And may mga few friends din na mga nagpapabati, Teka, tignan natin dito. Ayan, ito sa ating MLBB page. Yan, tignan natin yung mga nagpapabati. Ay, nakatag ka pa kay MB. Si MB nag-status na. Sorry natin. Hindi. Ewan ko. TikTokeries po. Baka kahapon pa yan. Kahapon pa. Oo. Ayan, nag-TikTok na si Kuya yung kanina. Si Kuya Dlar. Si Kuya Dlar. Oo. Ayan, si Kuya Dlar pala yan. Teka lang, try natin na check ang ating mobile. Kailangan ata natin ng permission. Kailangan ba natin ng whiteboard? Whiteboard? Di na. Pansign. Feeling ko pwede. Ayan na! Ito na. Hindi na pala kailangan. Hindi na pala kailangan. Dahil ito na mga kaibigan, medyo pinainit lang, pinahype lang tayo na mahintay ito. Pero ito na, nagsisimula na Aura PH versus NXP Solid. Unang laban. Here we go. Unang match. Here we go. Double, high and dry. Ang gandang pick off agad nun, Yun yung sinasabi natin, Rob Luna, na yung lineup dito ng NXP is a type of lineup that can go for the first blood and can go for the early game damage output. Even though they're melees, that was crucial. Extra level coming in for NXP Solid. Totoo. Ang ano kasi nun medyo talagang prone din talaga sa pick-off doon si JP kasi wala pa naman siya nung traceless. Yes, tapos definitely. Given retribution din yung kanyang spell. So medyo binubruce ko sila ngayon ng NXP Solid dito sa umpisa. Nice. Brusco coming in for NXP Solid. Meanwhile, I think na nakawan din ata ng jungle. Itong Aura PH, I think we need to check H2O later kasi na-upgrade niya na kagad dito yung retribution niya
because of the first blood. And Yes. JP will be forced to farm out this Crimson Lizard. Oo. Dahil nawala na rin siya ng orange buff. Totoo, totoo. Ang ganda nung nung rotation dito agad ng NXP Solid from getting the first blood over JP and invading the orange buff. So, ang laki nung nawala agad for the starting dito ng isang YSS. Though nakuha niya naman yung kanyang purple buff, pero yung damage kasi nasa orange diba? Nabitin. Kasi yung orange kapag nag-level 4 ka, nagpo-proc Kahit mag-mountain jacker may onting pitik ng damage output. So, H2O is now having the time of his life right now, Rob Luna. And this is actually good because NXP, looking at the emblems right now, they want to play it defensively. Yes. Festival of Blood, dalawa, may revitalize ka pa, tapos meron ka pang healing spree. Meanwhile, for the side of Aura PH, medyo aggressive yan. Avarice for the pokes, killing spree, may execute kayo. Gusto nyo sana kayo yung aatake. Oo. Pero ngayon, dahil sa nangyaring first blood, ang umatake ay ang team ng NXP and Aura PH magpa-farm muna. Totoo. Kumbaga, yung tempo na nandito ngayon sa NXP Solid. Ang laki din nung na yun, no? Siguro sa 5 heroes dito, ng Aura PH, si JP yung pinakaayaw mong mamatay agad-agad eh. Kasi ang laki nung nawawala on the early stages of the game. Oo. No? Ang laki nung seconds na yun eh. Kahit sabihin mo 2 seconds lang. Yes. Yung way ng paglakad niya mula base hanggang doon sa buffs, ang laking ang laking delay. But again, this is Aura. Yeah. No? So, we shall see. Kumbaga, sanay sila to be able to play in this kinds of situation no? Na nabibehind. Kasi yung mga gano'n namang mga bagay, hindi mo naman talaga may iwasan basta-basta. Na pwede ka talaga ma-pick off. Siguro medyo naging aggressive doon si JP. Or somehow, di ko nakita kung nag-cooldown yung flicker ni Yawi. Kasi, gaya nga sabi ko, hindi may iwasan yun ni JP. Kasi naka-retry siya at level 1 pa lang siya nun. At saka may part talaga sa side ng NXP na pwede nilang puwersahin yung laban na yon. Dahil nga meron din silang retribution. Retribution. Meron silang revitalize. Oo. Nagulat ako doon kay Rene, Jay. Nagulat din siya eh. Pero anyway, going back dito mga kaibigan. Okay, so a good start of course for NXP Solid, pero still maganda pa rin naman yung pinapakita. Hindi natin nakikita yung the greed na nandi-disrupt kay H2O. Mahirapan siya. And pinilit niya ditong umatake ng energy shield para lang makakuha ng konting HP. Again, back to what you were saying kanina, Rob Luna, about the KLBJ special. He is doing fine also. Now at level 4, mapipilitan siyang makipagbakbakan kay Renny J dahil nga dito sa Avarice. So kailangan pa ding hanapin ng NXP yung mga tamang pasok ng laban. This is the time kung pwede na rin silang mag-set up para sa purple take or sa orange steel. Meanwhile, ang ganda ng sipa na yun, pero mapapatay nga kaya silence doon. Pero the Lycan Pounce mukhang makakaawi pa nga talaga, pero flicker out from MB. Medyo nag-poke sila parehas, pero walang namatay. Almost a kill. Pero ang ganda ng sipa doon It's just na hindi lang nagkaroon ng follow-up agad. At ayun yung maganda dito sa lineup ng NXP Solid. Kapag nagkaroon ng magandang initiation ng Aura PH, they have all the tools to counter go. Yeah. No? You have the back siya revitalize. Meron ka pang EMBs sight. So, ang dami. Ang nagiging dilemma dito, kailangan ma-convert ng NXP Solid yung nagiging lead nila into probably a push. Kasi right now, Aura PH is on the defensive side. Totoo, pero medyo malalim. Tinitingin ako ngayon sa may mapa. Medyo malalim doon si Yawi, pero makakatakas pa nga naman din. Look at how Yawi is zoning out si JP sa kanyang mismong purple buff. Pero nandun naman sila Felicia. Medyo malayo yung tingin ko, mga kaibigan. Nandun ako sa mismong mapa, pero Yawi, tingin ko, hindi nakuha. Yung hindi nakuha ni JP. That's the time na nawala sa kanila. Yun na naman. This is the second round of the buffs. And look at this. 2 buffs ngayon ang nawala para kay JP dito. Meanwhile, Yawi napilitan talaga, pero nakuha naman ni Grid doon yung pag-go, pero may dinikit sa pader, may kasamang sipa pa doon. H2O with the shield pa dito, siya pa yata yung mabubuhay, but the Mountain Shocker almost hitting H2O, pero buhay pa rin. Look at Grid, sinusubukang humabol. H2O makakatakas pa rin. The extra movement speed yung naging dahilan kung bakit nabuhay dito si H2O. Kiluwas hindi enough yung kanyang damage output kasi nga 3 yung umatake sa kanya doon. Could have been na si H2O lang magpuprok yung high and dry, and kahit may shield yun, okay lang. Pero then again, napaka lupit
na pagtakas mula kay H2O. Oo, pero ito, may takas na magaganap dito from Grid. May dikit sa pader doon si Reflecia, pero yung mga miyembro ng NXP Solid nagsama na dito. Natalia will actually fall down, but look at the map right now. Medyo si Kiel VJ just cutting the lanes dito sa may bottom lane. Is this the return of the king? Yeah. Rob Luna, medyo libre ang laro ngayon para kay Kiel BJ. Meanwhile, si JP ay talagang shutdown ng NXP. Exactly. Pero ang ganda ng simula dito ng NXP Solid, having already almost 3,000 lead over Aura PH. Wow, sobrang ganda. Actually, I think minaliit din natin yung fact talaga na yung lineup dito ng NXP Solid is mga Brusco. Brusco brothers na hindi mo basta-basta mapipick off ng isa't isa. Pag nagtabi-tabi dito ang NXP, ang taas ng kanilang AOE, ang taas ng kanilang catch, at ang taas din ng kanilang survivability rate. Kailangan may makasipa dito si Kiluwas ng isang magandang clutch and then ma-burst ng aura. But the problem is, yung burst ng aura, sobrang delayed kasi nga walang damage ngayon si JP. Pero level 8 siya. Totoo yan. Pero ito, hindi na ma-maximize pala dito ni Grid yung kanyang execute. Actually, Aura PH having hard time na makahanap ng mga pick-offs dito, and as well, yung pagsasama rin ng NXP Solid. Look at that on the top lane. One-on-one lang talaga cut lanes, both Kiluwas and as well with Ruby. Pero ang pinaka-consistent talaga dito, Manjin, is that Yawi, sobrang ginugulo niya dito ang farming ni JP. Oo, nagkakaguluhan na nga talaga. Hirap na hirap si JP dito, tagilid. Ang Aura PH Grid. Hindi niya rin kinakaya si Chester. Chester talagang confident na. Meanwhile, doon may dikit, may iniikot-ikot pa doon. Reflecia might actually fall. May sunod pa yata Kiel VJ na pilitang mag-flicker. Pero JP will also fall down. That's gonna be a two-man down para sa side ng Aura PH. NXP Solid showing Aura PH how it's done at dito sa early game. Pumapalag pa, pero hindi umaato si The King. Oh my glove! Is this an outplay? Ooh! It's a smart move for H2O na mag-back out doon. Kasi kung pinalagan niya pa yon, I think ma-out-sustain siya ng isang Esmeralda. This is an Esmeralda cooldown reduction type build. Kapag nabuo niya na rin yung Enchanted Talisman niya dito, mas magiging confident siya. Rob Luna, papasok na tayo sa pangatlong round, ng ating buffs. And look at this, Roger is at 4K gold. Nireset ni Yawi, but is this a pick-off though? Yes, mukhang pick-off na nga to. Pinansin na nila dito si Yawi, even the Hurricane Dance. Pero kinumit na nila dito. Grid will be able to pull off with the execute. Pero pasok dito ang mga miyembro ng NXP Solid. MB almost, isang one-hit nga ba ito para kay JP. Hindi na siya makakatakas doon. MB will take him down. Kiluwas as well. Medyo low on life. H2O papatay doon sa tune now. They could be able to steal the purple buff ngayon ng Aura PH. I like the reaction coming in from MB and every one of the squad of NXP. Yawi did his job on resetting the purple. I think napaaga lang. Sumugod yung Aura PH. Alam nila na kailangan nilang bigyan ng purple si JP dito. Pero sabi ng NXP, hindi pa uli ang lahat. Nice usage of the I'm Offended ultimate ni MB dito to get 3 heroes and then eventually outplaying Aura PH. Yes, outplaying Aura PH, and I really like ito. Sobrang consistent dito ni Yawi and how he actually pull off dito sa may jungle side ng buong Aura PH. Hirap talaga yung farming potential dito ni JP, and now at least now-hold ng Aura PH yung pinaka mga tore nila. Oo. Now-hold nila pero it doesn't stop the aggression coming in from NXP. Yun, dahil doon binato si Reflecia dahil gusto na nilang makuha yung turtle doon, but the Hurricane Dance doon ginugulo, pinapalayo nila si H2O para hindi makapag-retry, pero nakuha naman doon ni Grid. May sipa kay MB, patay doon pero kapalit naman doon si JP. Si Chester dito buhay pa rin, habol doon, double kill from H2O. Naku po, nagkagulo-gulo na. Chester will fall down. Naku, ang layo naman yata masyado ng pinanggalingan ng last Insanity doon na may kasamang Cyclone Eye. Roughly siya masyadong tumaba pero namatay pa din. Ito na, mga kaibigan, bakbakan kung bakbakan, pero si H2O buhay pa rin! Oh my God, but the King! Kinakalmot ni H2O, triple kill! It is a wipeout for NXP. Ang daming nangyari sa laban na yun, Rob Luna! Sobrang dami, pero ang bottom line is hindi pa rin nawala doon si H2O. Ginamit kasi nila yung Hurricane Dance, para lang palayuin just to get the turtle. Tingin mo ba, Kuya Manjin, is worth it ba yun? Sa tingin ko, it was worth a shot.
NXP Solid right now as we're gonna look at the in the Gillette instant replay. This is actually KLBJ free hitting everyone, but the damage was not enough. Ganda ng pasok ni Renny J on using the Cyclone Eye in combination with the last Insanity. Sumakto pa. Kung wala si Renny J doon, could have been an outplay sana para sa side ng Aura PH. But then again, hindi ma-target ni KLBJ yung tamang target niya. Umabot sa point na sobrang natagalan, nakalmot na siya na nakalmot ni H2O. Exactly. Yun yung nangyari. Pero napaka-highlight nung last Insanity talaga. Kanina, no? Gamit na gamit yung Cyclone Eye. Alam mo yung from downtown yung pinanggalingan eh. Pero look at here, H2O killing down the Natalia now. We were looking at Aura PH na medyo physical damage coming from NXP Solid. Pero yung snowball potential dito ng NXP Solid and the continuous aggressiveness na pinapakita ni Yawi all throughout JP, medyo hindi na nahihirapan ng bumawi dito, mga kaibigan. Man, this is the newly improved NXP Solid after week 3, after week 4 ng slump. Talagang nag-focus na sila. Natutunan na nila na bawal na mag-TikTok. Ay, kahit nagti-TikTok pa rin. Totoo naman. Totoo naman. Pero yun na nga, another turtle might actually get secured as well by NXP Solid dito. Man, turtle sa NXP Solid, medyo natabla lang. There you go, Hurricane Dance. Hurricane Dance, pero yun yung papatay kay Yawi. Pero yun na nga, mga kaibigan, pasok dito. Roughly siya, makunat pa rin naman. Pero mukhang ito, this time around, Aura PH, pumapalag sila dito yung kunat ng basa ni Chester out na muna disengage for the side of Aura PH. Nakikita ni KLBJ doon na hindi niya basta-basta pwedeng pasukin yun dahil nga naka-ultimate doon yung back siya. Pero ang ganda ng decision niya. But meanwhile, Rob Luna, yun na nga, dahil si JP mawawala. Pero habol pa sila dito. H2O, medyo natuto na sila dito. Even the Lord, nandun sa mumamarcha na. Papunta sa base ng Aura PH. This might be a tier 3 turret, Paimon Jean. Ang pinag-uusapan natin kanina dito, kung makakabawi kaya si H2O sa game nung last time na naglaban sila ng Aura PH. At eto na yon, JP, your champion is at 0-5 right now. This is a total shutdown ng NXP para sa Aura PH. Rob Luna. Bukod sa shutdown, baka may Torre pang mawala. Chester doon, pinatay ni KLBJ. Look at Rafflesia with a Hurricane Dance. Pinapalayo, pero H2O, nandun na siya sa loob ng base mismo ng Aura PH. Pag ito, nakatakas pa nga talaga. At yun na nga, yung mangyayari pa doon, then wala nang panghuli. Ngayon dito ang Aura PH, Yawi, Immortality has already been popped. Si Renny J dito, nag-last Insanity na. Out pa rin, wala na siyang Firaga Armor. Now, it's gonna be a 4v4 pa rin naman ito. Pero ang question dito, ubos ngayon ang Torre ng Aura PH. Is this it? Is this the final push na gustong gawin ng NXP Solid? Aura PH, comeback ba to para sa kanila? Rob Luna, hindi nagkaroon ng tsansa si JP makakuha ng buff. And the H2O right now, 10-0-5. Kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong record kay H2O, pwede niya maangatan si Hajizi doon sa KDA department. Looking at the items, the crits, the Bruce Fort breastplate, it's all there. At yung sinasabi mo kanina na armor, hindi yun nag-i-exist sa side ng Aura PH kasi wala silang pera pambili. Totoo. The only one na meron at hindi pa nga buo is yung Nakay Rafflesia, yung kalahati ng Antique Kiras, the Dreadnought Armor. But now, look at the items here from NXP Solid and given H2O na 10-05 KDA at walang Torre. Kung iisipin mo rin pala, no, Manjin, wala pang nababasag ang aura dito. Wala pa nga. This is NXP confident enough na kayang-kaya nilang pumalag. And they're showing us how it's done. Ladies and gentlemen, Rob Luna, ito na ba? Final team fight! Final team fight dahil ikot na naman si Rafflesia at ang galang armor ni Renny J. Flicker. Para makatakas pa nga naman din. Ejector doon sa may bandang likod. Kilowash, sumipa na. Makakapatay pa nga kaya almost. Pero buhay pa rin naman doon si Kilowash. Binabala yung revitalize pero out sila muna rito. I think Aura PH mukhang may chance pa silang madepensa to. Look at JP. Hindi siya makapasok. Hindi siya makahanap ng enough target dito sa mga NXP Solid dahil ang kukunat ejector out, Manjin. Ejector out talaga at nakakuha pa nga ng isa. 5 pa rin ang buhay dito sa side ng NXP habang yung aura ay nauubos na. Actually, nakapatay dito ang Yishun Shin. Pero buhay pa din si H2O. At ngayon si KLBJ the King. Ubos. Pinagkakalmot-kalmot na naman ni H2O at mukhang ang game number 1 ay mapupunta sa NXP Solid. Yun na nga talaga yung nangyari doon. Wow, what an outstanding performance from the momentum kahapon from Execration. Now,
getting a 1 game sa ating defending champions. Wow! The momentum, effective. Effective ang paglilinis ng basura ng Aura PA, ng NXP Solid. Totoo. Kagabi. Ayun yung ano no? Di ba sinabi natin bawal magwalis pagkagabi, pero effective pala yun. Effective pala yun para makapanalo ka. Oo. Pero Rob Luna, hindi pa natatapos. Tapos. Yes. This is not the time to celebrate kung ikaw ay NXP. Aura PH has been here. Yeah. Ilang beses na sila nandito sa point na to. And I think their problem right now is they're not dominating games. And this time, kailangan nilang bumalik sa drawing board kasi they are up against a team na kaya ring mag-magic. Yes, kayang mag-magic. Pero may kilala pa ako na kayang mag-magic at magbigay ng marami pang impormasyon. At yan ay si kaibigang Butters. Anong meron dyan?